Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Sir Casper, magandang araw po sa inyo. Ako po ay masugid ninyong tagapakinig at napakinggan ko na ang isang story na tungkol sa isang lalaki. Ang naging asawa ay isang lambana. Naalerto po ako dahil kagaya po niya, may karanasan din po ako. At hanggang ngayon, sa kasalukuyang taon, nagaganap po sa buhay ko ang kagaya sa kwento ng sender mo na yon. Ako po si Melody, 25 anyos. At nakabili kami ng lupain sa isang barangay, sakop ng Bundok Banahaw. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar dahil ayaw ko po silang magulo. Dahil tahimik po silang namumuhay sa lugar na iyon. Nag-retired ang magulang ko taong 2015 at pareho po silang guro. At nakamana ang ama ko ng lupa sa parting Tiaong ng Quezon. Ayaw ng inay ko sa lugar na iyon. Kaya pinagbali ito ng tatay ko at ibinili naman namin ng lupa dito sa paanan ng Bundok Banahaw. Parehong sumang-ayon ang nanay at tatay ko, pati kuya ko, sa lugar na yon. Dahil tahimik at mura ang presyo ng lupa, hindi matawang barangay na yon. Malalawak ang pag-aari na lupa ng mga tao doon. Ekta-ektarya ang lupain sa lugar namin na pag-aari ng iilang pamilya lamang. Tulad namin, ilang ektarya ang nabili namin. At sa lawak nito, hindi ko na masyadong tanaw ang dulo. Matataas na puno at ang dami ng punong balete sa lugar na iyon. Sabi ng tatay ko, hahayaan daw namin ito dahil bawal daw iyong putulin. Sabi naman ng inay, yung malapit sa tinirikan ng bahay namin ay kailangang alisin. Uwi ka naman ng kuya ko. Ipatrabaho na lang sa may kakayanang pumutol dahil kami ay naniniwala sa mga elemento. Subalit, nung wala pa kaming makuhang magpuputol, nagsimula muna kaming linisan ang paligid. Ang matataas na damuhan at mga punong maliliit pa ay mga kamag-anak namin ang gumawa. Katulong ang kuya ko at ang itay. Hanggang may dumating na ilang tao na sila daw ang upahan ng itay na magputol ng puno ng balete. Hindi na namin alam kung sino man ang mga lalaking iyon. Ang mahalaga, maalis ang malaking puno dahil sakop ng aming babahayan ang lupang pwesto mismo ng balete. Mura lang naman ang bayad at nagkasundo na sila ng itay. Ako naman ay abala sa paghahanda ng pagkain, kaya hindi na ako nangialam pa sa usapan nila. Melody, huwag mong kadamihan ang iyong sinaing ha, at ayaw kumain ng mga lalaking nagpuputol ng puno. Kahit anong pilit ko, ayaw talaga nilang kumain. May dala daw silang tubig nila at mga kabataan pa kaya siguro malalakas at ayaw kumain. Saad ng itay sa akin na medyo nagtaka ako. Noon lang kasing may tumanggi sa pagkain, lalo na't kalalakihan. Ay, di wag. Ay alangan namang pilitin pa natin. Mahigit hindi pa ako nagsasaing, tay. Bulong ko naman. Nung matapos na akong magluto, namahinga na muna ako pansamantala sa kubo na ginawa ng mga pinsan ko. Natuon ang tingin ko sa mga lalaking nagpuputol ng puno. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. O baka naman dahil medyo malayo. Baka nga ay mali ang tingin ko. Hindi kasi nila itinatapon ng mga dahon ng balete. May dala silang puting sako at doon nila inilalagay ang mga dahon. At ang mga sanga ay iniipon nila.
May humahakot ang mga sanga na iilang lalaki na nakaabang sa di kalayuan. Tulong-tulong sila at magaling ang kanilang pagtatrabaho. May coordination kumbaga. Agad kong tinawag ang Itay at tinanong, "Itay, bakit ganun? Ang mga dahon dinadala nila, maging ang mga sanga at puno. Nakapagtataka naman, aanin nila ang mga yon?" "Melody, wala na tayong pakialam doon. Mura ang singil nila at hindi pa natin pakain. Hayaan mo na lang at baka may paggagamitan sila ng dahon at sanga. Pati ng mga ugat, dala nila lahat. Tinatawanan nga ng mga pinsan mo at para daw mga wika naman ni Itay." Ako man ay napapatawa at kahit malayo sa pwesto ko ay mga kabataan pa nga ang mga lalaki. Hindi kami nagkakalayo ng edad at parang sanay na sanay sa kanilang ginagawa. Maghapon lamang at linis na ang paligid. Maging ang mga ugat ng balete, ubos at linis na linis ang pwesto ng puno. Hindi ko na nga namalaya na umalis na ang nasa 5 kalalakihan na yon. Kinabukasan, ang mga manggagawa naman ng bahay ang dumating. Para naman gagawin na nila ang bahay namin. Style bahay bakasyonan ito at kahoy ang dingding. Yun ang gusto ni Inay at Itay, kaya wala kaming magagawa ni Kuya. Rinig ko pa na tinatanong ni na foreman kung sino ang nag-aalis ng puno ng balete. Takang-taka sila at napakadali daw naman yatang naputol. Dahil sa kanila daw aabutin iyon ng 3 araw. Dahil napakalaki daw ng puno ng balete. Napatawa ako sa reaksyon ng tatay ko at sinabing hayaan na, ang mahalaga ay malinis na ang paligid. Nagbiro pa ang foreman na baka ang mga immortal ang mga lalaking inupahan ng Itay. Nagtawanan pa nga ang mga kasama ng foreman at maging si Kuya ay nagtaka rin. Mula nga nang magsimula na sila, hindi na ako pinayagan ng Itay na sumama. Dahil wala na daw akong gagawin at sina Itay at Kuya na ang bahala. Kaya nananatili na muna ako sa bahay namin sa San Pablo City, kasama ang Inay. Excited na kami sa kalalabasan ng bahay namin. Sanay na kami sa ganoong buhay, palipat-lipat ang bahay, lalo na noong naging prinsipal ang Inay, at kung saan-saan nadidistino. Ang Itay naman ay guro at pinipilit ng Inay na lagi silang magkasama sa iisang destino. Ang Kuya ko naman ay electrical engineer, kaya lagi itong nasa Saudi, buhat makatapos ng college. Ako naman ay nakatapos ng business ad. Ayaw nila akong magtrabaho dahil marami akong sakit. Asthma, sakit sa puso since birth. At lagi nila akong binibaby kasi madali akong hinahapo. Masaya na ako sa ganung buhay at takot din naman ako mapalayo sa Inay at Itay ko. Kaya nanatili ako sa tabi nila sa loob ng 25 years. Marami akong barkada noong college at hindi ko na sila nakikita kasi malayo na kami sa kanila. At ang iba pa ay may pamilya na at ang mga pinsan ko naman ay halos puro lalaki. Dahil kami nga ay purong Katoliko, marami ding pamahain ang nanay at tatay ko. Kaya yun ang inaasikaso ng Inay na kailangan daw mapuntahan muna ng albularyo ang bahay namin bago kami magpasok ng gamit sa bahay. Sa loob ng 5 buwan, tapos na ang bahay namin. Kaya ang kakilala ng Itay at Inay na albularyo na nakakaalam daw ng mga pangontra ang agad naming dinala sa bahay namin na yon. Maganda naman ang daan, simentado na patungo sa barangay hall. At madadaanan naman ang bahay namin. Kaya nagustuhan ng Itay ang lugar kahit malayo sa highway.
Maganda ang sikat ng araw na yon nang magtungo na kami sa bagong bahay namin. Masaya pa kami sa daan habang nagdadrive ang inay ko. Hanggang sa pumasok na kami sa barangay na nakakasakop sa lupain namin. Nag-iba ang reaksyon ng albularyo na kakilala ng inay. Nako, kaya palang nakabili ng lupain ng mga Valdez. Wala man lang bang nasabi sa inyo ang mga ahente ng lupang yan? Tagal nilang nabenta yan at walang tumatagal na tumitira dyan. Wika ng albularyo. Nako naman, Kamerto. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Andyan na ang lahat ng pera naming mag-asawa, pati retirement fee namin. Tsaka maganda naman ang lugar ah. Bakit po ba? Ano po bang problema? Wika ni inay na nag-aalala na ng mga oras na yon. Hindi pa nagsisimulang magkwento ang albularyo nang bigla na lang dumilim ang paligid at biglang umambon. Kay lamig tuloy ng hangin at lahat kami ay nagulat. Yan na. Wini-welcome na tayo ng mga elemento at mukhang alam na nila na kasama niyo ako. Sabagay, nasa inyo naman yan. Kung wala naman kayong ginagawang masama at kilala ko naman kayong mabubuti kayong tao. Kaya walang dapat ipangamba. Saad pa ni Kamerto. Ang inay naman ay hindi mapakali at malapit na kami sa bahay namin. Tanaw ko na si Itay at Kuya na inaabangan kami. Kamerto, pakiusap. Sa atin na lang ang kung ano man niyang nalalaman mo. Gusto namin ay kapayapaan ng utak at gusto din naming makapagpahinga na. Hindi na kami na bata kaya sana naman. Huwag negative ang hatid sa amin ng lugar na ito. Sambit ng inay. Huwag kayong mag-alala. Gagabayan ko naman kayo. At alam kong naniniwala kayo sa mga elemento. Kaya wala naman akong nararamdamang panganib. Basta ang lugar na ito ay may malaking kaharian ng mga puting engkanto. At marami na ang nakapagpatunay na dating may-ari ng mga lupain dito. Kaya lang masasama ang budi nila. Kaya hindi sila nakakatagal dito at umaalis ang mga nakakabili sa mga for sale na lupain dito. At naputol lang ang pag-uusap namin dahil nasa tapat na kami ng aming bahay. Naunawaan naman ni Kamerto ang ibig sabihin ng inay ko. Bumaba kaming lahat ng sasakyan at hindi naalis ang mga mata ko kay Kamerto. Bumubulong ito at parang may kausap. Hindi mo na ito pumasok ng bahay namin. Nilibot niya ang buong lote namin at tinanaw ang dulong bahagi kung saan may dalawa pang malaking balete at doon sila natagalan habang may binubulong ito. At sa dating pwesto ng baliti na inalis ng mga lalaking mahiwaga, doon ito na malagi at parang nagtataka ito. Agad naman kaming lumapit ni inay at palihim na nagtanong. Bakit, Kamerto, may problema ba? Masama po ba at inalis namin ang puno ng balete? Kasi po malapit sa bubong ng bahay namin. Hindi po talaga pwedeng hindi aalisin. Saad ko naman. Hindi. Maswerte kayo at pumayag ang engkantong nakatira dito. At sila mismo ang naglipat ng kanilang tahanan. Hindi mga taong mga lalaking nagputol sa puno. Napakaswerte ninyo at nabase nila ang mabubuti ninyong mga puso. Lalagyan ko na lang ng pangontrang loob ng bahay ninyo. Para naman safe kayo, lalo na sa gabi. Nanlaki ang mga mata ko at nangilabot. Tama nga si Foreman. Immortal nga ang mga lalaking iyon dahil mabilis lang nilang naalis ang puno. Maging ang mga dahon ay dala-dala nila paalis. Kaya pala ganon silang kung kumilos at ayaw kumain ng pagkain ng tao.
Marami tuloy katanungan ang aking naiisip ng mga oras na yon. Nakita kong diretso ang kamerto sa kanyang ginagawa. Ako naman ay nakakaramdam ng kakaiba sa paligid. Para bang may nakatingin sa akin. Napapraning ka na, Melody. Ay, wala yun. Baka naman nakahaka lang ng albularyo ang lahat. Bulong ko at pilit kong ipinapanatag ang aking sarili. May mga isinabit na bagay ang kamerto at hinayaan lang ng itay at inay. Kilala kasi nila ang matanda at ang pamilya namin na naniniwala sa mga pamahiin at sa mga elemento sa paligid na hindi nakikita ng mga tao. Habang kami ay kumakain at kasalo namin ang albularyo, bigla itong tumitig sa akin at kakaiba ang tingin nito. Ako naman ay agad na nakahalata. Maya-maya sinekreto ko ito at nagtanong ako kung bakit siya napatitig ng ganon sa akin. Ining, may bumubulong sa akin kanina habang tayo ay kumakain. Kung pwede ka daw maging kaibigan. Mababait sila, Ining, huwag kang maglala. Sinagot ko sila na huwag kang bibiglain at baka matakot ka. Kamerto naman, baka tinatakot mo ko. Alam mo naman dito na kami titira. Kahit mababait sila, syempre nakakatakot pag nagpakita sila sa akin. Wika ako naman. Huwag kang mag-alala, Ining. Lahat ay nakaplano na at walang nakakaalam ng kapalaran mo, kundi ang lumalang sa atin. Basta magdasal ka at hindi naman sila makakalapit sa iyo. Basta nasa loob ka ng bahay ninyo, hindi ka nila malalapitan din. Matapos ang lahat ng orasyon ng albularyo, inihatid na ito ng kuya ko. At nang magpaalam naman ito sa akin at sinabing huwag akong mag-alala at walang masamang mangyayari sa akin. Ewan ba naman, at dahil payapa naman ang kapaligiran namin, habang tanaw namin ang bundok na mahiwaga, para sa amin ng inay ay ligtas naman kami. Pinalagyan pa ng itay ang lote namin ng matataas na padera, kaya naman para sa akin ay ligtas talaga kami. At lahat ng sinabi ni Kamerto ay iniisip ko na lang, na imahinasyon lang nito. Nagpapagawa ang itay ng poso at napakalamig ng tubig. Halos bumubulwak ito sa lakas ng pwersa ng tubig. Anak, mukha namang okay na ang lahat. Kalimutan na natin ang mga sinabi ni Kamerto, ha. Maganda ang ambience ng lugar na ito sa sakit mo. Walang alikabok at tahimik. Pangako, ibibili kita ng malaking flat TV at magpapakabit tayo ng signal. Inayos na nga ang kuryente namin at tinupad nga ng inay ang pangako niya sa akin. Kahit malayo ang lugar namin, malakas naman ang signal at hindi na nga ako naiinip. Umalis na rin muli ang kuya ko patungo sa ibang bansa at nagtayo ng malaking tindahan ang itay at inay para daw malibang sila. At kahit malalayo ang kabayan, marami nga ang dumarayo sa tindahan ng inay at itay. Lalo na yung mga nag-iinuman sa gabi at gusto ng kantahan ng magdamagan. Ano pa ba naman ang hihilingin ko? Wala na. At masaya na akong kasama ko ang inay at itay. Aalagaan ko sila hanggang sa pagtanda at iisipin ko na lang na mas mapayapa kami sa lugar kesa sa kabayanan. Hanggang sa dumating noon ang pandemic. At pakaramdam namin ay ligtas na ligtas kami kumpara sa mga tao sa bayan. Walang nagkakasakit sa aming tatlo at sa kabila ng mga nababalitaan namin sa TV, kami ay hindi man lang natakot. Minsan din kinukumusta kami ng Kamerto at wala naman kaming masabing masama. Dahil nga payapa kaming namumuhay
At wala naman kaming nararanasang kakaiba. Masaya na daw ang matanda sa nangyayari sa buhay namin. At hindi na daw siya mag-alala sa aming mag-anak. Yun din ang buong akala namin. At matapos ang pandemic, may isang pangyayari sa buhay ko ang hindi ko maipaliwanag. Kung iisipin ng ibang tao, baka nga tingin nila ay nababaliw na ako. Pero hindi ako pwedeng magkamali. May nagaganap na kakaiba sa buhay ko. Nangyayari iyon sa panganaginip ko simula ng buwan ng Mayo, taong 2022. Naganap ang mga panaginip kong kakaiba. Isang tanghali noon at himbing akong nakatulog sa duyan ko. Sa malawak naming balkonahe at sabayan pa ng hampas ng malamig na hangin. Kaya himbing agad ako at ang inay at itay nasa tindahan nila. May sarili silang TV doon. Maya-maya lamang ay nagising ako. Subalit wala ako sa balkonahe namin. Nakatayo ako sa malawak na kaparangan at kay ganda ng paligid na parabang nasa Batanes ako. Ganoon ang lugar at kung panaginip iyon at ang hangin ay kay sarap sa pakiramdam. Walang kalungkutan at parang kay payapa ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Nagpalingalinga ako at talagang hindi ko alam kung saan ako naroroon. Pero hindi naman ako nakakaramdam ng takot. Pinag-aralan ko ang paligid at talagang umaayon ang lahat. Yung tipong kay saya-saya ng pakiramdam ko. Agad akong nagdasal. Malinaw naman ang isipan ko na panaginip iyon. At tanda ko ng oras na makatulog ako sa duyan. 1:00 ng hapon. Kaya alam kong panaginip lang ang lahat. Ilang sandali pa ginising ako ng inay dahil umuungol daw ako. At sa paggising ko, tandang-tanda ko pa ang lahat, maging ang magagandang lugar. Baguhin mo ang tayo ng duyan mo, anak. Masama siguro ang pwesto at mukhang binabangungot ka. Hindi inay, hindi bangungot. Kay ganda nga ng panaginip ko. Napakagandang lugar, malawak na kaparangan. At basta, ang ganda talaga ng lugar, nay. Sad ko naman sa inay. Nakalimutan ko na ang tungkol sa panaginip na iyon at natuon ako sa ibang bagay. At naging abala na ako dahil sinabi ng itay na maraming naghahanap ng load at Gcash. Kaya naman ako ang nag-intindi ng ganong transaksyon dahil malabo na daw ang mga mata nila. At kahit ang mga kabarangay namin sa ibaba, dumadayo sa amin at naging abala na ako. Ewan ko ba, noon ay hindi ko maisip kung bakit napakaswerte namin. Ngunit habang tumatagal kami sa lugar na iyon, dahan-dahan na akong nakakarinig sa gabi na parang may nagkakasiyahan o handaan. Nasa kabilang lupain na hindi namin pag-aari. Tinatanong ko naman si inay at itay. Wala naman daw silang naririnig. Mga tawanan at sigawan na parabang nasa ibang bar. Yung tipong ang saya-saya nila at maraming boses talaga akong naririnig. At napon ako na kapag kabilugan ng buwan, nangyayari ang ganong kasiyahan. At maging pag maliwanag ang buwan at sa katahimikan ng gabi, naririnig ko iyon at nawewarduhan talaga ako. Ayaw ko na tuloy magtanong kina inay at itay kasi nahihiya na ako. Baka isipan pa nilang napapraning lang ako. Hanggang nauulit ang aking panaginip pag natulog ako sa tanghali. Ang magandang lugar na iyon ay parang gustong-gusto ko itong balikan. At hinahanap-hanap na ito ng aking isipan. Basta tutulog ako sa tanghali. Unti-unti na rin nagsisimula na akong matakot. Nagsimula na rin akong maglihim sa inay at itay ko. Hindi ko alam ang dahilan basta gusto ko sa sarili ko lang lahat-lahat kung ano man ang aking pinagdaraanan.
hanggang sa isang gabi habang maliwanag ang buwan. Tulog na ang inay at itay. Ganap na 11:00 na ng gabi noon nang narinig ko na naman ang tunog ng musikang iyon. At pagtanaw ko sa dulo ng aming lupain, bakit maliwanag ang puno ng balete sa di kalayuan sa bahay namin? At hindi na iyon sakop ng aming nabiling lupain. Para bang may piyesta o handaan sa gabi at may sayawan. At bakit parang ang sarap sa pakiramdam ko kapag naririnig ko na parang tambol na tunog at sumasabay pa ang nakakaindak na tugtugin. Bakit parang kay gaan ng pakiramdam ko? At parang gusto kong puntahan ang punong iyon sa isip ko. Pero pumasok din sa isipan ko na malayo din ang lugar kung saan maraming puno ng balete. Gabi na at madilim ang paligid. Kahit pa maliwanag ang sinag ng buwan, ay agad akong nakaramdam ng takot. Ang kaninang masaya at magaan na pagkaramdam ay napalitan ng takot at agad akong nagtalokbong ng kumot. Nagsara ng bintana. Nananatili ang malakas na tugtugan at tawanan ng mga lalaki at babae. At nagtatalo ang aking isipan. Bakit magkakaroon ng sayawan sa gitna ng gubat? Bakit kanina'y parang gusto kong puntahan ang lugar na iyon? Ala, baka ginagambala na ako ng mga engkanto sa isip ko at pinilit kong matulog upang malimutan ko ang aking nakita at naririnig. Sa awa naman ng Diyos, nakatulog na ako at kinabukasan maaga akong ginising ng inay dahil bababa daw sila ng bayan ng itay at wala na silang paninda. Agad naman akong bumangon at naligo upang makaalis na ang mga itay. At pagpasok ko sa tindahan namin, nakita kong ubos na nga ang dilata at bigas namin. Halos magdadalawang taon pa lang kami sa lugar. Nakita ko na maganda ang takbo ng aming tindahan. Maging ang load at chikas, marami na akong suki. Kasagsagan kasi noon sa sabong. At habang wala ang inay at itay, nakilala ko ang kanilang mga suki. Dinadayo na nga ang aming tindahan at masaya ako sa nangyayari. Pansamantala kong nakalimutan ang mga kakaibang nangyayari sa buhay ko. At tumuon ang atensyon ko sa mga suki ni inay. At may mga kalalakihan din na nakatambay sa harapan ng tindahan namin. Okay lang iyon sa akin dahil tindahan nga ang aming hanap buhay. Naisip ko na marami pala akong kaedad sa lugar na iyon at moderno na din ang kasuotan. Hindi mo iisipin ng mga taga-bukid. Mabango at malinis sila sa katawan at masayahin. Lagi silang nakangiti sa akin. Nagtagal pa nga sila sa unahan ng tindahan namin at ewan ko ba, kay ganda nilang tignan at nalilibang ako. Hindi ko na namamalaya na hapon na pala at kailangan ko nang magluto kasi tiyak na gutom na ang inay at itay pagdating. Hindi ko din namalaya na halos maubos ang laman ng aming tindahan sa dami ng mga bumibili. Malaki ang kinita ko sa maghapon at nang dumating na ang inay at itay, ay takang-taka sa aking benta. Melody, 10,000 itong kinita mo maghapon at ubos ang dilata at mga kakanin. Sino ang namili anak? Mga taga-saan at para namang halos dito na nila binili ang lahat? Nakapagtataka naman. Ngayon lang nangyari ito anak. Kami ng itay mo, 1,000. Minsan wala pa. Yan ang araw-araw na benta namin. Wika ng inay. Partida, ang dami pang kulang nun, di ba? Dagdag pa niya. Ewan ko inay, basta madami sila at kaedad ko lang. Sa tingin ko, mga 10 katao sila inay na magkakasama. At natagalan pa nga sila dyan sa unahan ng tindahan natin. Nagmerienda sila ng tinapay at chichiri at soft drinks. Tapos, maya-maya, kung ano-ano nang binibili nila.
Hala inay, hindi ko po sila kilala. Baka mga dayo na padaan lang. Takang-taka pa rin ang inay sa laki ng benta ko at halos maubos ang display namin sa loob ng tindahan. Maging ako naman ay nagtataka din pero wala akong magagawa dahil tunay namang nasaksihan ko ang lahat. Kaya naman habang busy ang mga magulang ko sa kanilang pinamaling paninda, mabilis akong lumabas ng bakuran namin at tinanaw ang paligid namin. Dito pumunta sa bahaging ito ang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan kanina. Pero bakit dito sila lumiko? Kagubatan na ito patungo sa paanan ng bundok Nakakapagtaka naman yata. Saan sila dadaan dito? Ang tataas ng damo. Takang-taka talaga ako sa aking nakita at hindi naman ako pwedeng magkamali. Sinisilip ko pa nga ang mga ito at natutuwa ako sa kanilang kilos at pananalita. Sino ang mga iyon at bakit parang sinadya nilang ubusin ang paninda ko? Napakamot na lang ako sa ulo at tinawag na ako ng inay at hapon na. Hanggang sa hapunan, hindi mapakali ang inay at itay ko. Hindi sila makapaniwala na 10,000 piso ang napagbentahan ko. Paulit-ulit tuloy nila akong tinatanong at nakukulitan na ako sa mga magulang ko. Kaya naman kinabukasan, nakabalik sila sa bayan at muli silang namili ng paninda. Wala naman akong magagawa kundi ako na naman ang tumao sa tindahan namin. Muling bandang 1:00 ng hapon, narinig ko na naman ang grupo ng kababaihan at kalalakihan na nagtatawanan. Nagkukwentuhan papalapit sa tindahan namin. Agad pumasok sa isip ko na tatanungin ko sila kung taga saan ba sila. At doon sila nagmumula sa kagubatan. Naamoy ko na naman ang mabango nilang amoy. Na para bang mga amoy na mababangong bulaklak. Lumapit nga ang isang babae at lalaki at bumili ng 10 soft drinks. At habang inihanda ko ang kanilang mga binibili, agad akong nagtanong. Mga taga saan kayo? Bago din kami dito. Matagal na ba kayo dito sa barangay na ito? Paano kayo nakakadaan sa kagubatan? May kabahayan ba sa kabila ng gubat na yan? Tanong ko naman. Pero hindi sumagot ang babae at nakatingin lang ito sa lalaking kasama niya. Nahiya naman akong mamilit at kung ayaw nilang sagutin ay okay lang naman. Pero may mali talaga at nararamdaman ko iyon. Hanggang sa hindi na nga nila ako pinansin at tuloy lang sa kanilang pinag-uusapan. Nagtatawanan sila na para bang napakasaya ng kanilang topic. Pero ang isang lalaking laging nakatingin sa akin at hindi maunawaan na para bang kilala ko na ang lalaki. Pero hindi ko malaman kung saan ko ito nakita. Ilang oras na naman silang nakatambay sa tapat ng tindahan namin at muli silang namili ng kung ano-ano. Umabot sa 1,000 piso ang kanilang pinagbayaran. Sa isip ko, mukhang may kaya sila sa buhay. Pero bakit sa kagubatan sila naninirahan? Iniisip ko na lang na baka may kabahayan sa kabila ng gubat. Bandang 3:00 nang umalis na sila at nakalingon pa rin sa akin ang lalaki. May itsura ito, matangkad at matangos ang ilong. Kumaway pa ito sa akin na para bang mamamaalam na aalis na sila. At ang ipinagtataka ko pa ng mga oras na umalis na sila. Maya-maya lang, dumating na ang inay at itay. Na para bang alam nila na dadating na ang mga magulang ko. Anak, 1,000 na naman ang benta mo. Bumalik ba yung mga lalaki at babae ha? Tanong ng inay. Opo, Nay, at mababait naman sila. Nagtataka lang talaga ako. Sa kagubatan po sila dumadaan. At palagay nyo, may kabahayan kaya sa kabila ng kagubatan na yun, Nay?
Tanong ko pa. At napalingon pa ang itay sa malawak na kagubatan sa katabi ng lupain namin. Palagay ko anak ay wala. Kasi parang nababanggit ni Kapitan sa akin. Malawak ang lupaing iyan at may malaki daw na ilog dyan. Kaya palagay ko walang kabahayan dyan. Saad ng itay. At nabanggit nga ni Kamerto, malawak na kagubatan dyan at ang bahay ay kahanay natin doon sa itaas malapit sa barangay hall. Kaya ang kapitbahay natin, kahanay ng kalsada anak, hindi patungo dyan sa kagubatang iyon. Dagdag pa ng inay at takang-taka din ito. At kahit sino naman ay magtataka talaga. Mula noon, naging palaisipan na sa amin ang lahat at maging ako ay hindi na panatag ang kalooban. Hanggang sa sumapit ang aking kaarawan at nataon pang kabilugan ng buwan. Nagluto ang inay ng kaunting putahe at kami lang tatlo ang nagsalo-salo. Nag-video call ang kuya at may bagahe daw ako. Kukunin ko sa bahay ng tiyahin ko sa bayan. Kaya saya-saya ko na ng araw na yon. Madali lang kasi akong pasayahin. Basta makita ko lang na masaya ang mga magulang at kuya ko, masaya na rin ako. Subalit ng gabing iyon, hindi na naman ako pinatulog ng malakas na tugtugan. At ang tambol ay kaysarap sa aking pagkaramdam pag naririnig ko yon. Muli akong tumanaw sa kagubatan at kitang-kita kong muli ang maliwanag na ilaw habang sumasabay sa tugtog ng tambol. At habang himbing na ang inay at itay, namalayan ko na lang na lumalakad na ako patungo sa kagubatan at lumabas na ako ng gate namin. Na para bang excited na ako na napapatakbo pa patungo sa maliwanag na nakikita ng mga mata ko. Bigla na lang napakabilis ng pangyayari. Sa isang iglap, nasa isang malaking bahay na ako at napakaraming tao. At ang mesa nila ay punong-puno ng pagkain at mga inumin. May matataas na cake at kay bango ng paligid. Mahirap ipaliwanag pero bakit parang ang sesay ako. At ang lalaking lumapit sa akin na parang matagal ko nang kilala. Melody, salamat at pinagbigyan mo ang aking pag-iimbita sa iyo. Maligayang kaarawan, Melody. Ako si Raok, isang kaibigan. At silang lahat, kaibigan mo na rin. Saad ng lalaki na para talagang kilalang kilala ko na siya. Teka, asan ako? Bakit ako nandito? Ang laki naman ng bahay mo. Tsaka bakit mo ako kilala at alam mo ang birthday ko? Bakit parang kilala na kita matagal na? Raok ang pangalan mo pero bakit ganoon? Asan ba ako? Gulong-gulo kong tanong at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Natawa lang si Raok at ewan. Parang sumasabay na ako sa musika na aking naririnig. Hanggang sa sumubo na ako ng cake at ubas sa lamesa. Lahat sila ay napatingin sa akin. Nilagaw ko rin ang alak na nasa basong ginto. Lahat sila ay tumitingin sa akin at bigla na lang akong inantok. Kasunod noon ay wala na akong maalala pa at sa balagay ko. Magdamag na akong nakatulog. Ginising ako ni Raok at nasa magandang lugar na kami. Ang lugar kung saan nakikita ko lagi sa panaginip ko at doon ay kay sarap ng pakiramdam ko. Nagtatatakbo ako sa malawak na kaparangan at kay sarap ng hangin. Habang si Raok ay malungkot na nakatingin lang sa akin. Nilapitan ko siya at tinanong kung saan na ang kanyang mga kaibigan at bakit siya lang ang kasama ko. Sinabi ko din na nakikita ko sa panaginip ko ang lugar na yon. Pero nakatitig lang siya sa akin at nakakalungkot ang aura niya. Teka, baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Paano ba bumalik sa amin, kaibigang Raok? Tanong ko pa. Napaka-inosente mo talaga, Melody.
Naaawa ko sa'yo. Hindi ko pala kaya na pilitin kang makasama dito sa mundo ko. Saad nito. Ano? Mundo bang? Asan ba tayo? Hindi ba sa may paanan ito ng bundok Banahaw? Teka nga, pero bakit hindi ako nakakaramdam ng takot o pag-aalala? Para bang gustong gusto ko pa dito. Asan ba tayo ha, Raok? At bakit parang kilalang kilala na kita? Muli kong tanong. Melody, engkanto ako. At nasa mundo ka namin. At dahil kumain ka ng pagkain namin at uminom ka ng alak namin, nakulong ka na dito. Halos 1 buwan ka ng tulog at sa mundo ng mga tao kumatos tawag sa ganong kondisyon mo. Patawad kaibigan ko. Ako ang may kagagawa ng lahat. Nagustuhan kasi kita buhat nang makita kita. Noong naglipat kami ng puno ng balete. Sambit ni Raok. At para bang binuhusan ako ng malamig na tubig, agad na pumatak ang mga luha ko. Ano? Engkanto ka? Oo, tanda ko. Isa ka sa mga lalaking nagputol ng puno ng balete na dinala, maging ang mga dahon at ugat nito. At anong ibig mong sabihin na 1 buwan na akong nawawala sa amin? Tuluyan na akong napaiyak sa takot at naunawaan ko na ang lahat-lahat. Nakita kong nataranta na din si Raok at agad naman ito akong pinatahan at nangako na ibabalik na niya ako. Tahan na kaibigan ko, mabait kang mortal. Kaya ibabalik na kita sa inyo. Sana lang huwag mo akong kalilimutan na. At yung puno ng balete sa tabi ng bahay ninyo ay tahanan nyo ng pamilya ko. Inilipat lang namin ng lugar ang bahay namin. Kaya dala namin lahat pati dahon at ugat. Sana lahat ng tao kagaya ninyo, yung hindi agad-agad nagpuputol ng mga puno. Mabait ang tatay mo, bumulong sa puno ng balete, kaya narinig ko. Tahan na Melody, tara na. Ibabalik na kita sa inyo. Saad ni Raok at muli akong inantok. Pagkagising ko ay nasa ICU na ako. Uhaw na uhaw ako at halos maubos ko ang 1 litrong tubig. Iyak na iyak naman ang nanay at tatay ko. Masaya na sila at nagising na daw ako. At 1 bulong ang narinig ko. Huwag mo nang sabihin ang nangyari, Melody. Walang maniniwala sa iyo. At ang mahalaga, kaibigan na kita. Aalagaan kita habang buhay. Hindi na maaalis sa iyong isipan ang mukha ko at ang lugar namin. Basta mula ngayon, kaibigan na kita. Bulong ni Raok. At nalaman ko sa inay na nakita daw nila ako sa gitna ng kagubatan na walang malay. Umuwi na kami sa bahay namin na para bang walang nangyari at wala naman daw makitang sakit ang mga doktor sa akin. Kaya hanggang ngayon, may mga kaibigan na ako sa lugar namin. At ang inay at itay ko ay hindi na nagtatanong. Basta lagay na lagay ang loob nila sa grupo ni Raok. Natambay sila sa labas ng tindahan namin. At ang kuya ay nagpagawa ng malaking kubo sa unahan ng bahay namin. At doon kami natambay ni Raok at mga kaibigan nito. Nagagawa nilang maging tao gamit ang bato balani at nakakasalamuha na nila ang mga tao sa barangay namin. Masayang masaya ako at nakakabalik ako sa lugar nila kung kailan ko man gugustuhin. Wala akong pinagsisihan dahil sa totoo lang, mas safe sila maging kaibigan kumpara sa mga taong kagaya ko. At sa kasalukuyan, kasama ko sila palagi at masaya kaming nagkukwentuhan. Alam na alam ko na ang tungkol sa kanila. Inalis ni Raok ang sakit kong asma at sakit sa puso.
at ang nanay at tatay ko ay hindi nagkakasakit, maging ang kuya ko. Minsan ding dinalaw kami ni Camerto at nakatawa pa ito sa akin at bumubulong. Maswerte ka, Melody, at naging kaibigan mo sila. Aalagaan ka nila habang buhay. At kagaya mo, nakarating na rin ako sa mundo nila. Bulong ng albularyo. At ang lihim namin ni Camerto ay mananatiling lihim hanggang sa huling buhay namin. At kahit pa nagkwento ako sa inyo, alam ito ni Raok. At gusto lang niyang iparating sa mga mortal na kagaya ninyo na mahalin ninyo ang mga puno sa gubat dahil tirahan nila ito. Hindi lahat ng elemento ay masama. May kagaya nila na mapayapang naninirahan sa kagubatan. Mula pa noong ginawa na ng Diyos ang mundo natin. At kagaya natin, may karapatan din silang mamuhay ng tahimik sa kanilang mga nasasakupan. At pwede namang sabay mamuhay ang tao at engkanto sa isang lugar. Basta ba malinis ang puso ng isang tao? Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At ang ibang bagay pa ay hindi na dapat pang malaman ng mga ordinaryong tao. Wakas.